Breaking news! Ito na talaga ang pinakaaantay ng maraming Pilipino. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos ang matinding anunsyo na tiyak magpapabago sa lahat ng buhay ng bawat Pilipino. Take note mga kababayan, dahil lahat ng Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao ay sureball makikinabang dito. Partida pa mga kabayan dahil mahigit 2 taon pa lang si PBBM bilang presidente ng Pilipinas, pero tingnan naman natin ang kanyang mga nagawa na. Kaya naman wa-epek na ang mga paninira sa ating mahal na Pangulo. Puro trabaho lang ang ginagawa ni PBBM at no time sa mga nonsense things kagaya ng mga binabato sa kanyang mga issue. Kaya naman mga kababayan, wag nating papalagpasin ang video na to. Huwag na nating patagalin ito at samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Pinasalamatan ng Department of Human Settlement and Urban Development si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-aproba sa pagpapalabas ng sovereign guarantee para sa mga shelter projects sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program. Sa press briefing sa Malacanang noong Miyerkules, sinabi ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Acosar na ang pagtango ng Pangulo ng isang game changer dahil ito ay tutugon sa kawalan ng tirahan ng mga Pilipino dito sa bansa. Sa kasalukuyan, mayroong 53 housing projects sa ilalim ng 4PH na pangunahing pinupondohan ng pribadong sektor. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development Chief, ito ay nagpapakita ng malakas na partnership ng gobyerno at private sector sa pagsasagawa ng socialized housing. Sa pamamagitan ng sovereign guarantee, ang government financing institution ay maaaring mag-extend ng developmental loan sa National Housing Authority at sa Social Housing Finance Corporation para magtayo ng 4PH projects na may katiyakan ang gobyerno na mapabilis ang proseso ng loan evaluation at housing production. Sa pamamagitan ng End-User Financing Program, ang Home Development Mutual Fund or ang Pag-ibig Fund ay kukuha ng individual na housing loan ng mga benepisyaryo. Batay sa datos ng Pag-ibig, 9.11% ang cancellation rate ng socialized housing loan. Gayunpaman, ang pagpapahalaga sa halaga ng ari-arian ay maaring lumampas sa mga gastos sa paghawak kung kaya't ang Pag-ibig ay naninindigan pa rin kumita sa muling pagbebenta ng mga ari-arian. Sinabi ng Department of Human Settlement and Urban Development na mayroong 1.2 million na mga proyektong pabahay ang nasa pipeline na. Ang ahensya ay tumitingin ng hanggang 3.2 million housing units sa taong 2028. President Ferdinand R. Marcos Jr. met with the Department of Human Settlements and Urban Development, or DSUD, and other concerned agencies at yesterday's sectoral meeting about the Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing Program, or 4PH. President Marcos directed the DSUD and relevant agencies to further study the rate of interest subsidies that may be undertaken by the government to alleviate financial burden on potential 4PH homeowners by reducing amortization costs. Under the proposed scheme, DSUD will subsidize a percentage of the Pag-ibig loan's outstanding interest rate, and this will allow 4PH borrowers to pay a reduced interest rate on their loans. These efforts will help Filipino workers fulfill their dreams of owning a home. The President also directed DSUD and agencies to continue studying different financial scenarios of possible government guarantees for developmental loans in order to assist property developers in financing and expediting construction of 4PH housing units. The 4PH is a pivotal part of the Marcos administration's vision for Bagong Pilipinas. And here to give us an update on a 4PH housing program is the Department of Human Settlements and Urban Development Secretary, Jose Rizalino Acosar, and Undersecretaries Gary De Guzman and Avelino Tolentino III. Good morning, Secretary and Undersecretaries. Secretary Acosar, would you like to give a little briefing? Magandang araw po sa ating lahat. Unang-una, nais po natin ibabatid sa ating mga kababayan na napakagandang balita. Kahapon po, napubahan po ng ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr.,
ang pagbibigay ng sovereign guarantee sa mga utangin ng mga National Housing Authority at Social Housing Financing Corporation sa pagkapatayo po ng proyekto sa ilalim ng pambansang para sa mga Pilipino for PH program. Para ito pong guarantee ito ay gagamitin po ito ng construction para mapabilis. Kasi po yung nakaraan pong ang ginamit namin private money ay napakabagal po ng paso po ng pondo. Since po uutangin naman po dito, kaya po ang naisipan na po namin ang uutang na po ang gobyerno na rin, yung National Housing Authority at ang SHAPSI, para mapabilis po at mapast track po ang pagtayo ng construction ng 4PH program para sa Pilipinas. Kami po sa DSUD ay kasama ng aming key shelter agencies at lubos po nagpapasalamat sa mahal na Pangulo sa ating economic manager sa kanilang suporta. I'm optimistic that this guarantee will make the difference in our quest to finally address homelessness in the country. This could be the game changer. This guarantee is another solid testament of our President's commitment to uplift the lives of all Filipinos by providing decent yet and affordable shelters through whole-of-nation approach. Sa pamamagitan nito, mapapabilis po natin ang pagsulong ng 4PH sa buong bansa dahil mas malakas ang kumpiyansa ng ating mga private partners sa programa. Sa kasalukuyan, meron po tayong 53 ongoing projects na po ay sa ilalim ng 4PH. Karamihan po dyan ay pinopondohan ng private funds. Ito po ay malinaw na ang proof of concept ng ating programa ay nakasentro sa partnership ng gobyerno at pribadong sektor para po sa pabahay sa mahihirap. Asahan po ninyo, kami po ay lalong magsisikap upang matulungan ang bawat pamilyang Pilipino. Patuloy na mangarap at magkaroon ng sariling tahanan, kaysa ang DSUD at ating shelter agency mas matatag na mas maunlad ng bagong Pilipinas. Muli ang aking pong taos-pusong pasasalap sa mahal na Pangulo. Maraming salamat po. Thank you, Secretary. Should we open the floor to questions now? Are we ready? Okay, Katrina Domingo, ABS-CBN2. Morning, Secretary. Sir, magkano po yung total na tinitingnan nating uutangin for the program and how long will it take before the government will pay this po? Ilang tranches and magkano po per tranche? Ganito pa, napag-usapan po namin dito, pinag-aaralan po yung numbers dito. Ang instruction po nating presidente, magbigay kami ng numbers sa kanya para for the economic managers. Pero yung konsepto sa kanya, yung guarantee, mukhang in-approve na po niya. Ang pinag-uusapan natin yung amount na lang kung ilan ang i-guarantee. Kami po ay gagawa ng numbers para isubmit po sa kanila yung i-guarantee po ng gobyerno. Sir, kailan po yung deadline for the submission of the numbers for the approval of the economic managers and will this cover all the 53 ongoing projects po? Ilang projects po yung mako-cover nito? We have in the pipeline up to 52 projects, and this will bring us to up to 1.2 million housing projects that are already in the pipeline. We're also projecting up to 3.2 million housing units, but yun nga po, those numbers will be crunched because not only will it require sovereign guarantees for developmental loans para doon sa pagtatayo, pagka po tinayo po natin yan, doon naman po sa back end, yung sa end user financing, that will require subsidies para po pambababa na amortization. So dalawa po, dito po sa front end, when we construct, andyan po ang sovereign guarantee ng ating gobyerno para mas mabilis lumabas ang pondo from the private sector, mas mabilis po ang ating pagpapatayo. Pagka po naipatayo ang ating pabahay, doon naman po sa amortization, lalagyan po natin subsidy. So yun po ang numerong po yun ang ating pinaglalaruan for the next several years so that we're able to determine how much will government commit for both the guarantee for developmental loans and for the subsidy to reduce amortizations. Last question from my end. Where do you suggest that the government sources these funds po? Ito kasi hindi to guarantee to Wala agad lalabas na pondo sa gobyerno dito. Ang ginagarantihan po dito, yung pang-construct ng building. Kasi po, yung nakaraan namin, yung 52 projects, private funds yun ang ginagamit. Meaning, ang contractors, developers ang nangihiram.
Yung gantong sistema, pag ginamit uli namin, kasi nakagawa lang kami ng PP2 projects in 2 years' time. Ang kailangan namin almost 1,000 projects para ma-meet namin yung backlog. So, anong paraan ang dapat mong gawin? Kasi ang nagiging problema, yung pagtayo. Okay, nasolusyonan na natin yung affordability para sa mahirap. Nagligay si Presidente ng interest subsidy. So, by doing the interest subsidy, bumaba ang nakayanan na po yung affordability na mahihirap. O ano naman susunod ngayon? Kailangan, saan ka naman manghihiram ng pera? So, pupunta naman kami sa private sector, GFIs at bangko. Ang bangko naman, hindi naman papahiram ng pera yan kung hindi naman malinaw ang pagbabayad. So, para makita niya malinaw ang pagbabayad, kailangan tulungan natin yung mahihirap na makabayad. Yung tulong po ng gobyerno dito, yung pagbibigay ng interest subsidy. Kaya po ngayon yung mahihirap nagkaroon ng access sa pondo ng private sector. Ay yun po napakalaking pondo. Paikot-ikot lang po yung pera dyan sa private sector. Kaya naghahanap naman din po sila ng pahiramin pa sa mga kabayad. So ang gobyerno, ang ginawa ng gobyerno dyan, tumulong lang doon sa mahihirap para maka-access to funds. Ngayon, naka-access na po tayo sa funds. Ang problema naman po yung pagtatayo. O hindi naman na-solve mo na yung private funds, yung affordability sa access to funds. Ang malaking problema yung pagtatayo. Yung construction side naman. Yung construction side, yun na yung production na. Ngayon, pag ginamit namin yung dating sistema ulit na ang kontraktor ang maghahanap ng pondo at sila manghihiram, tatagal na naman po yan. So, naisipan po namin, instead na sila pautangin, bakit hindi ng gobyerno rin mangutang at humingin ng guarantee? Gobyerno sa gobyerno. Para babantayan naman po ng kapwa gobyerno yung bawat gano dyan. Ngayon, ang mangyayari po, pagka napahiram na, ang magpapakontrata na po, ang SHAPSI sa kanyang NHA. Wala ng developers. Sa ganung sistema, makakatipid po tayo. Kasi ang developers profit nawawala. Kasi alam niyo po, pagka developers ka, diba, magpakuha ka ng kontraktor, papatayo mo yung building, kikita pa yung developers, diretso kontraktor, kikita rin yung kontraktor. Dito sa ginawa po ng gobyerno natin, wala nang developers. Ang developers po dito, yung gobyerno. So nawala na po yung developers profit. So, diretso na po tayo sa kontraktor. So, contractor's profit na lang. Yun na po ang binihingan namin ng guarantee. Kaya po kami humihingi ng guarantee para ma-solve natin yung housing backlog. Kasi kahaba-haba po na yan. Pagka hindi namin nakuha itong gantong guarantee, hindi po natin matatapos yung housing backlog.